Holy Spirit? Remind us. Oops, mali yan. Ngayon, even if nagkasala tayo, bumigay pa rin tayo. 1:18, di ba? Isaiah 1:18. Kung makakalimutan yun, 1 John 1:9. Bumalik ako, Lord. Pako mo ulit. Pangalawa, blame. Blaming other people. Alam mo yung mahilig manisin, nagsimula sa Garden of Eden. Nung pinagalitan ni Lord si Adan at si Eva, anong sabi ni Adan? Kasi, yung babae binigay mo sa akin di ba? Ngayon, nung sinabi ni Lord kay Eva, anong ginawa mo? Anong sabi ni Eva? Kasi, yung ahas di ba, pinagalitan ni Lord yung ahas? Hindi siya makapagturo. Blame. We cannot get anywhere else if we don't take responsibility for our own actions. Take responsibility. Minsan, alam mo yung isang taong mahilig manisi. Pag may pagkakamali at kinausap ng head, ito gagawin niya. Hanap ng masisisi. Amen? Minsan sa bahay, sa mga amo, pag pinagalitan tayo, kasi yung alaga kalat ng kalat, di malaman nasa ng, alam mo yun? Blame, kailangan na rin natin ipakuya. Huwag na tayong naninisi. Yung mga pako natin dito. Pako na. Pako din. Pangatlo, excuses. Excuses. Stop making excuses. Minsan, kapag gumaling, hindi po ako maka-attend pastola kasi umuulan sa amin. Nakatirik ang araw dito sa June. Umuulan po dito sa Megawin ng Chelsea. Baka po, galing. Hindi po ako makalabas. May sakit po ako. Ngayon pala, pastora wala po ako sa linggo. Bakit lalagnatin po ako? Pili ko po, lalagnatin po ako. Excuses. Yung, ang hirap. O kaya, kumakain ito, nag-aaral tayo, denying the self, take up your cross. Kung minsan, gusto natin gawin isang bagay, pero sasabihin natin, Lord, ang hirap kasi. Ba't kaya ng iba? Amen po ba? Ba't kaya ng iba? So, ipako mo na yung mga excuses mo. Sumunod ka na lang kasi sa Panginoon. Pang-apat, self-pity. Yan ang pinaka-paborito ko. Nagbata pa ako, mahilig ako self-pity. Nakalakang ko kasing sinasapok-sapok. Bunso ako sa amin, pero hindi ko naranasan yung sinasabi ng ibang mga bunso, nakukuha lahat. Naiinis ako kasi sabi ko, ba't sabi nila bunso, nakukuha lahat? Ba't ako hindi naman? Ito sa taga-utang sa tindahan. Alam mo yun, visit ako sa buhay. At kapag nagagalit ako sa nanay at tatay ko, hindi ako matutulog sa ulog ng kulambo. Barrio po kami, napakadaming lamok. Ganyan yung mga lamok ko. Hindi ako natutulog sa ulog ng kulambo. Para ipakita ko sa kanilang nagtatampo ko. Hindi naman ako magigisingin ni nanay para ipasok sa kulambo. Pababayaan ako doon hanggang umaga. Walang kumot, walang kulambo. Self-pity. At alam mo yan, tapos yung magaganda mga barkada ko hanggang high school, hanggang college, dinadala ko. At isinuko ko lang sa Panginoon na nakakilala na ako sa Kanya. Iniisip ko mga barkada ko, magaganda sila lahat, ako pinakapangit. Tapos pag naglalakad kami, lahat ng gwapong lalaki sa kanila, yung mongoloid sa akin. Ba't gano'n? Nakalang ko yung gano'n. So lagi ako nagsasabihin. Pangit ako, maitim ako, abay ko, maliit ako, payasot ako. Gusto mo siya yan? Pero, nung nakakilala ko kay Lord, at panglima, complaining. Tanong, hindi pala, ito pala isang magandang thought. Feeling sorry for yourself is the most useless energy
O most useless use of energy. Mahilig ka ba mag-self-pity? Sayang yung energy na lumubos mo. Tayo minsan sa mga amo, ako isinuko ko na kay Lord yan, pero kung minsan, alam mo, pag nandito ako sa krus, kinukuha ko ulit. Kinukuha ko na naman. Iuwi ko na naman. Anong sabihin? Lahat tayo mga katulong, di ba? Noong mga nakaraang araw, sabi ko, ba't kaya umiisip pasensya ko sa bahay? Inis ako sa alaga ko, ay kung anong homework. Tapos ginagawa mo na isang bagay, iutos ko sa'yo. Sabi ko, ba't kaya ako nagkakaganito? Ano kaya problema ko? Kinakausap ko yung sarili ko, nag-meeting kami ng sarili ko. Myself and I. Alam mo, pag may problema tayo, deep within, have a meeting with yourself. There is problem inside. Yung pala, I'm feeling sorry for myself. Eh kasi nga sabi ko, paprocess kami, ang daming tulang, walang maaasahan. Tapos, ini-expect ko, pastor ako sa church, pagdating ko ng bahay, sana man lang may konting favor. Linggo, pagod na pagod ako, gumigitara, nagpe-preach. Tapos may party, daming urungan. Alam mo yun? Self-pity. Feeling sorry for myself. So, nung kinausap ko sarili ko, mali ka. Hindi, pinako mo na yan. Pagdala-dala mo na naman yan sa'yo. Ipako mo na ulit. So, kasi ang nangyayari pag may self-pity, nagko-complain tayo. Di ba? Complaining. Panglima. Ito pinakahuling umaalis sa atin. Ito pinakahuling na isusuko natin. Complaining. Mabunganga, boss. Sino ba talaga mabunganga? Ako o siya? Alam mo tayo mga babae, para tayo mga pressure cooker. Nandito, di ba? Kasama ba kayo? Siguro iba sa inyo, natural na mababait. Pero alam mo yung pagka-pulong-pulong na tayo minsan, nakasabay pa yung problema ng asawa, anak, di ba? Biyanan, nanay. Alam mo yung parang pressure cooker, pumukulong dito, oh. Tapos lumalabas naman dito, gusto mo di ba? So, tago na natin yan. Ilan na lang? It's usually the last thing to go. Self-will. May mga gusto tayong mangyari sa buhay natin, pero hindi pala yung nakalooban ng Panginoon. At alam niyo kung minsan kasi para tayo mga baby eh. Iniisip natin, wala na. Ano na lang natin na para sa akin? Alam mo yun? Wala na akong dede, wala na akong patotong, wala na rin akong diaper. At habang nagko-complain ka kay Lord, habang nandito ka, nagpe-pray ka, ano mangyayari? Kukuha ka na naman ng isa doon. Alam mo yan? Kukuha ka. Dala-dala mo, yung iba nga, kukunin mo pangalan kung hindi tayo maingat. What's the point? Nagigets ba natin ito pinag-usapan natin? Minsan kasi ganito. Magpapasakot tayo kay Lord, lalo na praise and worship, di ba? Ang ganda-ganda ng kantahan. Nais ko, ika'y maranasan. Tapos nang pera ka na, Lord, I dedicate myself to you. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Di ba? Eh ngayon, nung narinig ni Lord yung prayer mo na yan, ano? Tinataka na ni Lord. Because your word is your bond. And Lord, si Lord ay isang, di ba? One time contract, God. Hindi mo na mababawi yun. And once you pray, God starts to work. Ngayon, yung mga nararanasan mo, He is working out in you. Para ano? Itulad ka niya, katulad ng prayer mo, take me, mold me, use me, fill me. Paano ko magagamit kung puro ganyan ang ugali natin? Kinikinis niya, di ba? Paano tayo magagamit kung ang attitude natin hindi pa rin nagbabago? Pero lumawasan naman pa rin tayo, isinuko na natin minsan, bumabalik na naman tayo simula, kukuha na naman natin lahat yan eh, hanggang sa wala nang natira. Amen po ba? So kung hindi tayo maingat, kukunin na naman natin itong complaining. Ako, sa isang araw, 10 beses ko ito ibinaba ko, tapos 10 beses ko rin binabalikan. Hello?
Ilang beses pa ako maglilinis ng inidoro sa bahay na to. Paggising ko, naglinis na ako ng inidoro. Umiilang araw ko. Ang dumi-dumi na, linis na. Alam mo yun? Complaining. Tapos yung araw natin, iniisip natin mali siya, tayo tama. In the first place, di naman niya kailangan opinion natin, maybe na lang tayo. Amen. So gusto natin magsalita eh. Bilisan na natin. Nasaan na ba tayo? So self-will, we need to learn to put ourselves and our circumstances in God's hands. Rebellion. Sino mga rebelde dito? Tandaan natin ito. If you want to be promoted in God's kingdom, learn to be obedient. Napili ni Lord si King Saul bilang hari. Naputo si Lord. Eto gawin mo. Di sumunod. Alam niyo ba ang sabi diyan? Ang disobedience ay sinsama ng pangkukulam. Oh? Hindi ako pangkukulam. Pero if you are disobedient, sabi din sa 1 Samuel 15:19, ang stubbornness at ang rebellion ay katulad ng pangkukulam. Witchcraft and sorcery. Amen? And if you want to be promoted, if we never learn to submit to authority, we really never learn to submit to God. Yung mga amo natin, authority over us, di ba? Yes. Yung mga pastor natin dito, authority over us. Kung dito sa lupa, hindi tayo makapag-submit sa mga pulis dito, sa gobyerno ng Hong Kong, bakit ito bawal? Tumura. Malilinis naman yan pagka umulan. Tapos magbabayad ka ng 1,500 pag nahuli ka. If we never learn to submit to authority, we really never learn to submit to God. Bakit? Eh, yung mga nasa harapan mo na, okay, punishment na nga, ayaw pa sumunod eh. Si Lord pa kaya na hindi mo nakikita ng physical. So 1 Peter 2:13, ano sabi dyan? Matututo tayong mag-submit sa lahat ng mga ordinances na itinalaga ng Panginoon dito sa lupa sapagkat si Lord ang naglagay sa kanila dyan para magpatupad ng mga batas. So be obedient. Amen? Hindi tayo mga rebelde. May mga taong rebelde, lahat ng sinasabi ng mga nakakataas, gusto-gustong laging, alam mo yun, hindi siya masaya pagka nasusunod yung boss. Gusto niyo ma-promote? Gusto niyo bang ma-promote? Yes. Be obedient. Hindi sip-sip ang tao doon. Amen? Masunurin. Panghuli, reputation. Nung tayo na born again, sinabi ng mga tao sa mundo tayo mga abnormal, siraulo. Pero mas gusto yung pang matawag na siraulo kaysa maging malayo ako sa Panginoon. 2 Timothy 3:12, all who desire to live godly in Christ will suffer persecution. Masisira talaga ang reputasyon mo, pero if you are going to be saint, you're going to be persecuted. Sabi ko kanina, you're called to be saint or saints. And if you are going to be saint, you're going to be persecuted. Ganun talaga. Ang taong namumunga, binabato. Di ba? Expect mo na yun. Persecution. Injustice. Sino dumadaan sa mga unfairness sa amo? Alam mo yun, anong oras kang pinapatulog? Hindi ka pinapakain. Kinukuha passport mo, cellphone mo, pitaka mo. Injustice, unfairness. Pero mga kapatid ko, alam mo sabi sa Isaiah? Isaiah 61, you will receive double. Paulit-ulit sinabi niya sa Isaiah 61 verse 7, double na mga possessions na nawala sa'yo at double na karangalan na kinuha sa'yo. Huwag kang gaganti. Kung sinasabi natin, we surrender to God our injustices or unfairness, pero gumagawa naman tayo ng gante, hindi pag-surrender yun. Matatanggap natin ang ating, di ba? Sagot dito. Pero, kung hinayaan mo sa kamay ni Lord, ano ba yung mga injustice? Pinagbibintangan ka, hindi naman totoo. Naalala ko yung isang Kristiyano, nagsishare sa lagi sa kapitbahay niya.
Mahal ka ni Lord. Atheist, ay maniwala ka Lord. Ano kwenta yung Diyos na yan? Baliw ka. Araw-araw sinishare niya yung kapitbahay. Ngayon ito, nangailangan ngayon yung Christian. At tuwing magpapray siya, ang lakas, Lord, wala na po akong groceries, wala na po kami bigas, wala na kami noodles. Tapos niya nagtatawa yung atheist. Tignan ko ngayon, sabi niya, may gagawin ako. Ang ginawa niya, bumili siya sa groceries. Kung ano yung pinag-pray ng tao, niligay niya sa pito, tsaka sa nag-doorbell. Tumakbo siya doon sa mga halaman. Pagbukas ngayon, oh, praise God! Di ba? Dininig ka, panalangin ko. Tapos ngayon, lumabas yung atheist, sabi niya, aha! Ako, bumili niyan. Oh, ano? Hindi totoo yan, Diyos mo. Pero ako nasabi ng Christian, praise you, Lord. Purihin ka, tunay nga ikaw ay Diyos na buhay. Dininig mo na panalangin ko at hinayaan mo ang magbayad ay mga kaaway ko. Hindi ko naman sinasabing gano'n ang gawin natin sa kapitbahay natin. Pero what's the point? Mga kapatid ko, kung may mga injustices na ginagawa sa atin, trust God, pray, si Lord bahala sa'yo. At pinakauli, guilt. And then, may tatlo pa pala dito. Kung hinihingi mo na ng tawad kay Lord ang isang kasalanan, huwag ka nang mag-guilty. It doesn't matter what you feel. Ang mahalaga, pinatawad ka na ni Lord. Amen? Sinabi ko na kanina pa ulit-ulit, ano mga kasalanan natin in the past? Ano mga kasalanan natin gusto na natin kalimutan sa buhay natin? Hiningi mo ng tawad kay Lord? 1 John 1:9, If you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins and to cleanse you from all your unrighteousness. Humingi ka ng tawad kay Lord na mayroong kapahumbabaan, buong puso, pinatawad ka na. Feeling guilty ka pa rin. Kalimutan mo na mga kasinungalingan ng Diablo. Ang ginagawa ng Diablo, ipaalala sa iyo ang mga karumihan mo. Mami ka, wala kang kwenta. Hindi ka karapat-dapat sa gawain niyan. Pero mga kapatid ko, you are forgiven. Sabihin nga natin, I am forgiven. I am forgiven. So huwag ka nang mag-guilty. Feeling mo lang yon. Ang panampalatayanan mo, yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya tayo may Biblia. Basahin niyo yung mga Bible niyo. Number 11. Wrong words. Parang ayaw wrong words. Buti na lang wala ng oras. Ano mga salitang lumalabas sa bibig natin na hindi nararapat? Lagi ko rin sinasabi to, ayaw kong narinig sa church yung nagpapwentuhan ng buhay na may buhay ng kapwa niya at ikakasira ng kapwa niya. Huwag natin inuugali yun. Amen? Sabi mo sa clip ko, huwag mong inuugali yun. Ngayon, kung yung may narinig kang ganon, pagsabihan mo. Ako, pag narinig ako, pagsabihan niyo ako. Pagsabihan niyo ako, Pastora! Boom! Ano yung sabihin? Mga kapatid ko, paalalahanan tayo. Minsan kasi, nakakawala tayo sa ating hawla eh. Nakakalimutan natin. So, ang sabi sa Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue. Life and death. Imagine mo kung gaano kapangyarihan niyang dila niyo na yan, kaliit-liit. Kaya daw sunugin ng isang forest. Alam mo ang dila ay kayang pag-awayin ng isang barangay? Kayang wasakin ng mag-asawa? Kayang paghiwalayin ng mga best friend? Dila! Amen! So, ipag-inis natin ang dila natin kay Lord. Paano po kung pipe? Baka naman dito naglalaro. So, mga kapatid ko, tigilan na natin ang mga wrong words. Susunod, last. Ungodly thoughts. Kita. Panahon na para tayo ay lumago. So yung ating mga isip, ang sabi ka na sa Romans 12:2,
Be transformed by the renewing of your Mind. mind. Binabago talaga natin ang ating mindset. Because where the mind goes, the man follows. Kung saan nakaset ang isip natin doon. Nung hindi pa ako nag-born again, yun nga, dahil may self-pity ako, iniisip ko, wala akong kararating. Pero buti na lang, nakalala ko si Lord. Diba? Binago niya yung mindset. Magkaroon tayo ng ibang mindset ngayon. If we think wrong, we live wrong. Amen. Kung iniisip ng mga taong buhay, parang, alam mo yun, kapit sa patilim, yun na maging buhay niya. So, get our mind renewed by the power of God. Kaya tayo meron idea. Paano ba nababago ang isip ng tao? Minsan darating sa iyo tao, nangingi ng payo. Payuhan mo ng payuhan, walang mangyayari. Pero alam mo kapag nakinig ka nagbasa ka ng Word of God, iba effect nito sa iyo. Ikaw lang, nag-iisa ka. Gusto mo talaga alamin ang kalooban ng Panginoon? Magbasa ka. Mag-pray ka. Lord, pakita mo sa akin. Minsan kasi ginagawa natin, mag-pray tayo, di ba? Nakasara Biblia, Lord, I need your answer today. Sasagutin ko na ba yung nanliligaw sa akin? Oh, ano kalagay dito? Di ba? Kumayo kayo at mapakarami. Napahama ka. Unbeliever. Di ba? So mga kapatid, gano'n. Mag-pray tayo. Alam natin mabuti. Amen mo ba? Sabi ko ba kayo? So, dahil sa maganda ang destiny talaga sa inyo ng Panginoon, it's time for you to move on and go all the way through. Sabihin niya ako ulit natin lahat, I am going all the way through. Magpatuloy tayo kahit maraming mga kailangan ipako, isuko sa Panginoon. Huwag nyo kakalimutan yan. Kahit binabalik-balikan niyo yung ilan dyan, ang mahalaga, go back to God and have a repentant and humble attitude. Amen? Huwag mo kakalimutan bumalik sa Panginoon. Kawawa tayo pagkawala si Lord. Sa oras na ito, sandali tayong manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. At salamat, Lord, dahil pinakita mo sa amin na kahit gaano pa kahirap ang aming naging kalagayan sa aming dating buhay, ngayon, dinala mo kami sa isang bagong buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Lord, tinawag mo kami lahat, naniniwala kami na we are special, Lord. Katulad ng sinabi sa iyong salita, tinawag mo kami bilang mga priest, bilang mga saint, bilang mga warriors, mga special, Panginoon, sa iyong harapan, upang iproklama namin sa buong mundo ang mga papuri na nararapat para sa pangalan mo. Kahit Lord, sa umagang ito, sa mga napag-usapan namin, tulungan mo kaming lahat na magkaroon kami ng desire, malalim na desire sa aming puso, na makasunod sa iyo kahit minsan ay mahirap. Help us, Lord. Let your power give us the strength, O God, para sumunod sa perpektong kalooban mo. Hindi ang aming sarili ang masunod, kundi ikaw. Let your will be done in our lives and not our will, O God. At hayaan mo, Lord, na kung may mga pagkakataon man na parang ayaw na namin, na gusto namin umayaw, tulungan mo kami, Panginoon, na manatili pa rin kami nakakapit sa iyo sa mga panahong ganito. Ikaw ang magbigay ng lakas sa amin. Hallelujah. We dedicate our life to you, God. Tulungan mo kami na maisa-isang tabi yung mga bagay na hindi nararapat na ginagawa pa namin. Mga salitang hindi na namin dapat sinasabi. Mga pagrereklamo, mga gusto ng aming laman, feeling guilty sapagkat alam na namin pinatawad mo na kami, Panginoon. At ang nais namin, Lord, sa oras na ito, nakikita mo kami, nakikita mo kami puso. Gamitin mo kami lahat sang ayon sa perpektong kalooban mo. Sa iyo ang pinakamataas na kamalatian, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpangalanan sa iyo.